Bago po tayo magsimula mga kalihim, binabati ko po pala ng belated happy birthday si Ma'am Yen Arma. Pasensya na po mga kalihim kung late po ako mag-upload. Kasi may inaantay pa po ako eh. Tagal ko po kasi ma-monetize. Start na po tayo. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Meng. College student lang ako noong mangyari ito. That time is marami akong ekstrang oras. Kaya naisipan kong maghanap ng part-time job. Ereg kasi ako noong mga panahon na to. Tapos konti lang ang tinake kong subject. Kaya maluwag ang sked ko. Bale naisipan ko Sir Ren na mag-apply as a cashier sa isang convenience store na nearby lang sa school namin. Na-hire naman po agad ako. Meron po kong gustong i-confess sa mga listener. Bale, may third eye po ako. Hindi naman po siya totally opened. Minsan kasi active siya or minsan hindi. Parang by chance lang po Sir Ren. May mga times po kasi na napipil ko na merong nagpaparamdam o nagpapakita sa akin. Pero kasi natutunan ko katagalan na hindi lahat ng bagay na nakikita ko o nararamdaman ay kailangan kong pansinin pa. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. So fast forward po tayo sa kwento. Ito po kasing convenience store na pinapasukan ko ay 24/7. Hindi naman po kalakihan yung store. Pero maganda siya kapag gusto mong mag-midnight snack. Nangyari po yon nung panggabi po yung shift ko. 12:00 na po ng madaling araw noon. Halos wala na pong customer. Tahimik na po ang buong store. Kami lang po ni Daryl lang naka-duty sa loob ng store. Maya-maya, may pumasok na isang lalaki. Mukha po siyang puyat at pagod. Kaya naisip ko na call center siya. Tapos dumiretso po siya sa counter at bumili ng sigarilyo. Pagkaabot ko ng binili niya, bigla po siyang nagtanong sa akin. Sabi niya, "Te, bakit parang ang lamig dito sa loob ng store nyo?" Medyo nagulat po ako sa tanong niya. Ginawa ko na lang po noon, ngumiti na lang po ako at sabi ko sa kanya, Sir, baka dahil Burmans na po." Ginitian niya na lang din po ako ng bahagya, tapos lumabas na po ng store. Ilang minuto po ang lumipas, may narinig po ako na parang may nahulog sa left eye. Napalingon po ako noon. Pagtingin ko, wala naman. Naisip ko na baka guni-guni ko lang. Tapos tinawag ko si Daryl. Sabi ko, "Dar, may narinig ka ba?" Tumingin siya sa akin. Tapos sabi niya na wala naman daw. Tapos nagtanong siya kung ano ba raw yung narinig ko. Sinabi ko na lang na wala lang yun. Maya-maya po nun Sir Ren ay pumunta po si Daryl sa stockroom para i-check yung supplies. Tapos ako lang po ang naiwan sa counter. Habang nakatambay po ako sa counter, bigla po akong may narinig na parang may tumatakbo. Para pong yabag ng bata yun, na galing sa loob ng store. Napakunot po ako ng noo, tapos nakaramdam po ako ng lamig. Kasi naririnig ko po ng malinaw yung mga yabag. Pero ang pinagtataka ko noon ay wala namang pumasok na bata sa entrance. Kaya sino yun? Maya-maya, nagulat ako kasi biglang nasa likod ko na si Daryl. Napatingin po siya sa akin, tapos nagtaka sa itsura ko. Tinanong niya kung ayos lang ba raw ako. Pero ngumiti na lang po ako at sinabi ko na nagulat lang ako. Hindi ko na po sinabi sa kanya kung ano talaga yung narinig ko noon. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin na may naririnig akong yabag ng bata na tumatakbo sa loob ng store. Kahit wala naman po akong nakitang pumasok. Matapos ang shift ko, ay kinilimutan ko na lang ang nangyari. Inisip ko na baka dala lang ng pagod. Fast forward po tayo. After a week,
Wala na akong kakaibang narinig sa store. Pero doon ako nagkamali, Sir Ren. Panggabi po ang shift ko nun ulit. At ako pa lang ang naka-duty. Bali maliliit daw kasi si Daryl. So ang ginawa ko po nun, naikot lang po ako sa aisle para i-check yung mga paninda. Habang nakatayo po ako sa isang aisle, bigla po akong may naramdaman na parang may kumalabit sa akin. Natigilan ako sandali nun, Sir Ren. Dahan-dahan po akong lumingon. At doon ko po siya nakita. May batang lalaking nakatayo sa harapan ko. Maputla po yung balat niya. Tapos ang mga mata niya ay purong puti. Bigla po ako nakaramdam ng takot at doon na po ako napasigaw. Agad po akong tumakbo papunta sa counter. Nang nasa counter na ako, ay ramdam ko pa rin yung panginginig ng kamay ko. Wala po akong masabihan ng oras na yon. Kaya ilang minuto rin po akong naghintay kung darating na ba si Daryl. Nang medyo okay na po ako, ay doon na ako naglakas ng loob na tingnan ulit yung aisle kung naroon pa ba yung bata. Pero pagtingin ko, wala na. Matapos ng gabing yun, Sir Ren, ay nag-decide na akong mag-resign. Hanggang ngayon, may nagpaparamdam o nagpapakita pa rin sa akin. Pero masasabi ko lang po na hindi blessing ang pagkakaroon ng third eye, kundi isang sumpa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hans. Gusto ko lang mag-share ng creepy encounters ko sa isang white lady habang pauwi ako ng ship noon. Nangyari yon noong early 20s pa ako. Nagtatrabaho pa ako noon sa convenience store at nag-aaral ng Japanese language. Ang goal ko kasi ay makapag-abroad at makapag-work sa Japan. Tapos ang reason ko po talaga kung bakit ako nagtrabaho bilang cashier sa convenience store ay di po kasi masyadong mabigat ang trabaho. Noong mga panahon na yun, Sir Ren, ay nakatira ako sa isang boarding house na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Fast forward po tayo sa kwento. Kakatapos lang ng shift ko noon. Habang naglalakad ako sa kalsada, ay may huminto na bus sa gilid ko. Napansin ko na walang masyadong pasahero yung bus. Habang isa-isa kong tinitingnan ang bintana ng bus, ay may napansin akong babaeng nakaharap sa bintana na maputla ang muka. Nangingitim po ang gilid ng mga mata niya at magulo ang buhok. Nung una, akala ko namamalikmata lang ako. Kaya tinitigan ko ng mabuti yung babae sa bintana. Nung medyo nalinawan na ako sa nakita ko, ay doon ako nang ilabot, Sir Ren. Kasi alam kong white lady yun. Agad akong tumakbo papunta sa boarding house na tinutuluyan ko. Hindi na ako lumingon sa daan. Basta takbo ko ng takbo. Nang makarating na po ako sa boarding house, ay agad kong isinara yung pinto. Tapos nakita ko na tulog na yung mga ka-roommate ko. Bali pinakalma ko lang muna yung sarili ko. Tapos nahiga na rin ako. Di ko na namalayan na nakatulog na pala ako noon. Maya-maya, nanaginip ako. Doon sa panaginip ko, ay bumalik ako sa senaryo na nangyari lang kanina. May dumaang bus at may nakita akong white lady. Pero this time, may nabago. Yung white lady, bumaba na sa bus at lumapit sa akin. Tapos nagulat ako nang bigla niya akong sinakal. Doon na ako napabalikwas ng bangon. Nagdasal ako matapos nun at natulog ulit. So lumipas po ang ilang week, ay tuloy-tuloy pa rin po yung bangungot ko. At lagi po ganun po ang senaryo na sinasakal ako ng white lady. Tatanong din po ng manager namin sa store kung anong nangyayari sa akin. Kasi napapansin niya na namamayat ako at ang laki daw ng mga eye bags ko. Sinabi ko na lang po sa manager ko na hirap akong matulog. Tapos sinabihan niya po ako na magpa-check up daw ako sa doktor na baka raw may insomnia ako at nang maresetahan daw ako ng gamot. Ginawa ko naman po yung sinabi sa akin ng manager ko. Nagpa-check up po ako sa doktor. Pero mas lalo pong lumala yung nangyari. Kasi mas lumalim po yung tulog ko.
Pero ngayon, nagigising ako na may marka sa leeg ko. Natanong po ng ka-roommate ko kung bakit may marka daw ako sa leeg. Sabi niya, "Tol, napapansin ko palagi kang hawak-hawak yung leeg mo habang natutulog ka." Nagulat ako sa sinabi niya. Tapos dagdag niya, "Baka tol, kailangan mong magsimba." Sinubukan ko naman po yung pinayo niya sa akin at naging maayos naman po ako after nun. Ngayon, linggo-linggo na po ako nagsisimba at lumalapit sa Diyos. Tapos may good news din pong nangyari. Nakapasa po ako sa exam at nakapagpasa na rin po ako ng requirements. Hoping na sana makalipad na ako papunta sa Japan, Sir Ren. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko. Sana magpatuloy pa po kayo sa pag-upload. God bless and more power pa po. Ako po si Sia. Gusto ko lang i-share itong nakakatakot na karanasan ko. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita ko noong gabing yon. Noong mga panahon na yun, Sir Ren, ay work from home ang trabaho ko. Halos nasa loob lang ako ng condo unit ko araw-araw. Sanay naman po akong mag-isa sa unit. Kadalasan ay bumababa lang ako kapag kailangan ko ng pagkain o kung gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin sa labas. Fast forward po tayo sa kwento. Kakatapos ko lang sa trabaho ng madaling araw. Kaya naisipan kong bumaba muna para kumain sa convenience store. Pagtingin ko sa oras, pasado 12:00 na ng madaling araw. Habang naglalakad po ako sa hallway papunta sa elevator, napansin ko na tahimik ang buong floor. Habang naglalakad po ko, bigla ako nakaramdam na parang may kakaiba. Parang may nasa likod ko. Kaya napalingon ako. Pero paglingon ko, wala naman. Luminga-linga ako sa hallway, pero wala talaga akong nakita. Inisip ko na baka dala lang ng pagod. Kaya tumuloy na lang po ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa elevator. Pagkapasok ko, ay unti-unting nawala yung pakiramdam na may sumusunod. Nang makababa na ako sa kondo, ay diretso ako sa convenience store. Bali bumili ako ng ice cream at naupo muna ako sandali sa loob. Tapos nakatingin lang po ako sa glass window at tinitingnan yung mga dumadaan sa labas. Habang nakatingin po ako, halos wala na palang tao sa paligid at kaunti na lang ang sasakyang dumaraan. Maya-maya, may napansin ako na parang may nagtatalo sa labas. Noong una, hindi ko pinansin yon. Akala ko kasi, nawala lang yon. Pero nagulat ako nang naglabas ng patalim yung lalaki at tinutukan yung babae. Sa mga sumunod na nangyari, kinuha ng lalaki yung bag ng babae at tumakbo palayo. Naawa po ko nun sa babae at lumabas ako ng store. Tapos lumapit ako sa kanya. Nang nasa likod niya na ako, ay doon ko siya tinanong kung ayos lang ba siya. Kako sabi ko sa kanya, "Ate, okay ka lang ba? Ano pong nangyari?" Dahan-dahan po siyang humarap sa akin. At doon ako natigilan, Sir Ren. Hindi ko ma-explain ang pakiramdam ko ng oras na yon. Kasi yung mukha niya, hawig ko. Hindi lang po basta hawig. Parang ako yung nakikita ko sa harap ko. Kaso may pagkakaiba kami. Maputla po kasi yung balat niya at itsura niya. Yung tipong parang bangkay na ilang oras nang nasa morgue. Tapos nagulat ako nun nang bigla po siyang ngumisi sa akin. Doon na po ako naglilapot, Sir Ren. Agad po ako napatakbo pabalik po sa kondo. Pagdating ko po sa unit ko, agad kong isinara yung pinto. Naupo lang po ako saglit at inisip ko kung ano ba talaga yung nakita ko. Na kung totoo ba talaga yun. Fast forward po tayo ulit. After 1 week,
May nangyari po sa akin. Nahold up po ako, Sir Ren. Buti na lang, ay di po ako nanlaban nun. Tapos after po nun, inisip ko kung connected ba yun sa nakita ko sa convenience store. Kasi parang nagkaroon po ako ng glimpse of future na mangyayari po sa akin. After po nun, ay di na nasundan yung mga pangyayaring yon. Bale hanggang dito na lang po, Sir Ren, ang kwento ko. Salamat po at God bless. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan, or Rai for short na lang po. May gusto po kong ikwento tungkol sa nangyari sa kaibigan naming si Kimbo. 3 years ago pa to nangyari, noong nabubuhay pa si Kimbo. 3 kaming magkakaibigan na mahilig mag-video at mag-upload sa social media. Ang madalas naming content is challenge. Pero di ko na po sasabihin yung name ng page namin. Fast forward po tayo sa kwento. Isang araw, naisipan namin gumawa ng challenge. Ang challenge namin ay pumunta sa convenience store at bawal mag-no sa mga bibilhin ng challenger. Bali ako po yung host nun. Tapos yung isa naming kaibigan yung taga-camera. Tapos si Kimbo naman yung challenger. So pumunta kami sa convenience store ng hapon. Masaya kami ng mga oras na yon. Tapos habang nagbibideo yung kaibigan namin, umikot si Kimbo sa mga aisle at kumuha ng mga kung ano-anong pagkain at inumin. Tawa kami ng tawa kasi kung ano-ano po yung kinukuha niya. Pero habang kumukuha siya ng isang item sa aisle, bigla po siyang may nabanggang matandang babae. Nabigla po yung matanda kay Kimbo. Pero imbis na humingi ng tawad sa matanda, nagalit pa si Kimbo. Kaya kami na lang po ang lumapit sa matanda at humingi ng pasensya. Pero hindi po nagsalita yung matanda. Tumingin lang siya ng masama kay Kimbo. Tapos parang may ibinulong siya sa hangin. Hindi namin marinig ng malinaw kung ano yung sinabi ng matanda. Pagkatapos nun, ay tinapik niya saglit sa braso si Kimbo. At saka siya lumabas ng convenience store. Nagkatinginan lang po kami magkakaibigan nun. Medyo nawiwirduhan kami. Pero hinayaan na lang po namin. Kasi nagbablog kami nun. At gusto naming matapos na yung challenge. Pero kinabukasan, Sir Ren, nagulat kami nang sabihin ni Kimbo sa group chat namin na nilalagnat siya. Sabi rin niya na masakit daw yung tiyan niya. Nagbiro pa kami nun na baka inubos niya lahat ng nakuha niyang pagkain sa challenge. Pero sinabi niya na hindi naman daw. Sabi niya, wala naman siyang kinain na kakaiba. Bali lumipas po ang ilang araw at hindi pa rin gumagaling si Kimbo. Kaya nag-decide na kaming dalawin siya. Pagdating namin sa bahay nila, hindi na siya gaya ng dati. Napansin namin na bigla siyang namayat. Tinanong namin kung anong nangyari. Tapos doon na po sinabi ng mama niya na ilang araw na raw siyang nagsusuka ng kulay itim. Nagulat kami sa sinabi ng mama ni Kimbo. Natanong namin kung napatingin na ba si Kimbo sa doktor. Pero sinabi raw ng doktor na wala naman daw problema sa mga test at maayos naman daw si Kimbo. Sinubukan din nila magpa-check up sa ibang doktor, pero ganun pa rin ang result. Kaya doon na po pumasok sa isip ng mama ni Kimbo na patingnan na rin daw sa albularyo. Fast forward po tayo ulit, Sir Ren. Lumipas po ang ilang araw. At nabalitaan namin na patay na raw si Kimbo. Halos hindi namin matanggap na wala na siya. Kasi parang ang bilis po ng pangyayari. Tapos ilang araw lang ang lumipas, wala na siya. Matapos po nun, ay nagpunta po kami sa lamay ni Kimbo. Doon na po nakwento ng mama niya yung sinabi ng albularyo. May nagalit daw kay Kimbo at binigyan daw siya ng sumpa. Tapos naalala namin yung nangyari sa convenience store. Naalala din namin yung matandang babae, yung masamang tingin niya kay Kimbo, at yung bulong niya na hindi namin maintindihan at pagtapik niya sa braso ni Kimbo bago siya umalis.
Bali na ilibing naman po ng maayos yung kaibigan naming si Kimbo at naging lesson sa amin magkakaibigan na humingi ng tawad o pasensya kapag nakagawa ka ng mali. Sa ngayon, dalawa na lang kaming magkaibigan ng natira. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili niyo po at salamat. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jefford. Matagal na ako nagtatrabaho bilang pahinante sa isang kumpanya. Sa tagal ko na sa kumpanyang to, ay iba't iba na rin ang nakasama kong driver at kung saan-saan na rin ako nakapagbiyahe. Pero may isang driver na tumatak sa akin, si Boji. Matagal na kaming magkasama sa biyahe, Sir Ren. Halos araw-araw kaming magkasama, kaya naging close kami. Kapag nasa biyahe kami, ay puro kwentuhan at kalokohan lang ang ginagawa namin para hindi kami antukin. Masaya pong kasama si Boji, Sir Ren. Pero may isang gabi noong 2023 na hindi namin makakalimutan. Madaling araw po noon at nasa kalagitnaan kami ng biyahe. Tahimik na ang mga kalsada, kaunti na lang po ang sasakyan na nakakasalubong namin. Habang nakapokus po ako sa daan, napansin ko na parang inaantok si Boji. Kasi papikit na po yung mga mata niya. Bigla po ako nagsalita noon. Kako sabi ko sa kanya, "Pre, hinto muna tayo sa convenience store. Bili muna tayo ng kape." Tumango lang po siya sa akin. Tapos maya-maya, may nakita kaming convenience store sa gilid ng kalsada. Tapos doon po kami huminto ni Boji sa harapan ng store. Bali ako po yung bumaba para bumili ng kape, habang siya naman ay naiwan muna sa truck. Pagpasok ko po sa loob ng convenience store, napansin ko na tahimik sa loob. Dumiretso po agad ako sa coffee machine noon. Habang hinihintay ko na mapuno yung baso ko, bigla po may pumasok na matandang babae. Magulo po yung buhok niya at nakasuot ng itim na bestida. Hindi ko po alam kung bakit. Pero pagpasok pa lang niya, may naramdaman na kagad akong nakakaiba. Tapos may naamoy ako. Amoy na nabubulok na karne na may kahalong dugo. Nandiri ako noon at nasuka. Napatingin ako sa paligid para hanapin kung saan nanggagaling yung amoy. Pero wala po akong makita, Sir Ren. Kaya nang matapos ako, ay agad ko pong binayaran agad sa cashier yon. Tapos hindi na po ako nagtagal sa loob. Lumabas po agad ako at bumalik sa truck. Pagdating ko roon, napansin ko agad yung mukha ni Boji na parang nag-iba. Nakatulala po kasi siya na parang may nakita siyang kakaiba. Tapos nagtanong ako kung anong nangyari sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Pre, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo ah." Hindi po agad siya nakasagot noon. Mga ilang segundo po siyang nakatingin sa convenience store. Bago po siya nagsalita, sabi niya na may nakita raw siya. Nagtanong po ako kung ano yon. Sabi niya na pumasok raw yung matandang babae sa loob ng store. Bigla po ako nakaramdam ng lamig sa katawan ko noon. Tapos dagdag pa niya, "Pare, parang aswang yung nakita ko." Doon na po binalot ako ng takot, Sir Ren. Tapos sinabi ko sa kanya na yung amoy ng matandang babae na yon ay amoy na nabubulok na karne. Nagkatinginan po kami noon ni Boji. Pareho kaming natakot. Sinabi ko na lang sa kanya na umalis na kami sa lugar na to. Nakarating naman po kami ng ligtas sa destinasyon namin. Pero hindi na namin pinag-usapan yon. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko. Sana maitampok niyo po sa inyong channel. Salamat.